Ano ba ang pagkaing maganda sa puso para hindi tayo ma-heart attack? At marami rin nagtatanong, ano ba ang pwedeng kainin ng mga taong may sakit sa puso, lalo na pagkatapos ng isang heart attack? So, ito yung mga tips na ibibigay natin. Ito ayon to sa mga pagsusuri na pinaka-healthy para sa ugat ng puso, sa puso, at sa mga taong mataas ang cholesterol. Number 1 dyan sa list natin, oatmeal. Pakita natin. Oatmeal ang number 1 sa ating listahan kasi nagpapababa ito ng cholesterol. Around 10% ang kayang pababain na bad cholesterol sa ating katawan kasi inaabsorb ng oatmeal o inaalis ang bile acid sa ating bituka na siyang material para maging cholesterol. Ayaw natin ng maraming cholesterol kasi nga ito yung dumidikit dun sa dingding ng puso. Number 2, maganda sa atin sa puso ang nuts. Example nga dito sa Pilipinas, mani. Kasi ang mani ay may sangkap na good fats o unsaturated fatty acid. Ito ang pangunahing energy source ng muscle ng puso. So, kailangan natin yan para lumakas at gumanda ang tibok. Kasi ang mani din, meron siyang mga amino acids like arginine at meron din siyang taglay na resveratrol. So, ang mga ito nagpapapigil sa pagbabara ng ugat sa ating puso. Pero kung kakain tayo ng mani, wag na nating lagyan ng maraming salt, kung pwede unsalted, ito, at saka kung pwede, nilaga lang o binusa. Isang dakot lang kada merienda. Wag naman isang lata o isang plastic. Kada kain, isang dakot ang ideal na kakainin natin. Ang number 3 sa ating list is syempre saging. Kasi mataas yan sa potassium at mababa naman sa sodium. Kailangan mo ng potassium para sa magandang pagtibok ng puso. Kaya, di ba may kasabihan tayo, 2 bananas a day will keep the doctor away. At marami din siyang fiber, kaya maganda sa cholesterol. Number 4, olive oil. Ito ang example ng olive oil. Ang olive oil kasi ay napakaganda sa puso. Kaya nga sa mga Mediterranean diet, yan ang nilalagay, olive oil tsaka mani. Yan. Kasi ang olive oil, merong mga 77% monounsaturated fat. Ito yung mga hinihikayat natin na gamitin ninyo sa inyong paggigisa, sa inyong pagprito, kasi mas maganda siya. Yung monounsaturated fatty acid, yun yung mas maganda sa ating katawan. Ano example nito? Olive oil, canola oil, peanut oil. Sinabi ko na nga, di ba, maganda ang peanut. Mataas naman. Tapos, kung medyo, meron namang mga murang-murang olive oil na rin na nabibili sa ating mga supermarket, sa ating mga groceries. So, kung namamahalan kayo sa olive oil, canola o peanut oil, meron ding other kinds of mantika na mayaman din sa polyunsaturated. Kailan unsat, monounsaturated, polyunsaturated. Ang katulad nun, corn oil, safflower, sunflower, soybean oil. Yan, maganda yan. Pwede nyo gamitin sa inyong paggigisa. So, meron ng mga murang olive oil ngayon, canola oil, peanut oil, corn oil, yan ang mga marami sa merkado ngayon. Ang number 5 sa ating listahan, bawang. Ang bawang nagpapababa ng cholesterol at blood pressure. At nagpapalabnaw din ng dugo kasi meron tong sangkap na DADS. Ano ibig sabihin ng DADS? Diallyl sulfides. Pinapababa ang cholesterol at taba sa dugo na kung tawagin ay triglyceride. Di ba? Minsan nagtataka kayo, ano pa ba yung triglyceride? Taba din yon. So, itong bawang, kung pwede sana, medyo lutuin nyo. Pero wag nyong susunugin para makuha nyo yung lahat ng benepisyo niya. Tsaka diba kung pwede nga lahat ng lutuin natin, lagyan natin ng bawang
kasi maganda to talaga para sa inyo. Gaano karaming bawang, Doc Lisa, ang recommended? Konti lang, siguro mga 3 butil lang, pwede na. 3 butil. Tapos konting luto lang, wag din yung sunog. Kasi pag sunog, nawawala na yung benefits. May tulong konti sa cholesterol, sa blood pressure, pero bahagya lang. Hindi pa rin talaga makukuha yung mataas na blood pressure. Kailangan nyo pa rin uminom ng gamot. Mga pantulong lang po itong mga pagkain. Oo, itong mga sinasabi natin, kung may kakainin rin lang kayo, ito yung maganda. Kasi laging tanong, Doc, ano ba yung pwede kong kainin? So, ang next sa ating listahan, number 6, sibuyas. Yan, pangsahog din yan sa lutuin. Sibuyas, meron siyang mga flavonoids na quercetin. Ito, nagpapababa ng LDL o yung bad cholesterol. So, pinipigilan dumami ang bad cholesterol para hindi dumikit dun sa dingding ng inyong artery o ng inyong ugat. At piniprevent din nila yung mga platelets na magdikit-dikit at magbuo-buo. Ganyan ang sibuyas. So, malutuin nyo, sahugan nyo na ng bawang at sibuyas. Ang number 7, shiitake mushroom. Itong shiitake mushroom. Mabibili ito sa ating mga groceries ngayon. Hindi na rin siya mahal at nakita nila ng mga Japanese na nakakapagpababa ito ng cholesterol. Tapos masarap naman siyang pansahog at mayaman din sa potassium. Kaya gusto natin ng mushroom. Kasi 'di ba kailangan natin ng potassium sa magandang pagtibok ng puso. Tapos ang number 8 natin ay yung tokwa. Tokwa, tofu, soya milk. Kasama yan. Tokwa, tofu, soya milk. Hindi ba magandang alternatibo ito? Imbes na karne, magtotokwa na lang tayo. O yung mga veggie meat na sinasabi kasi mataas sa protina, sa calcium. At meron itong phytoestrogens. Nagpapababa ng cholesterol ang phytoestrogens. At tumutulong para ma-prevent yung arteriosclerosis o yung pagtigas ng ating mga ugat. Yan. So, ayaw mong maging matigas at makipot ang inyong ugat. At meron din itong genistein. So, nagpiprevent ng blood clots o yung pagbubuo ng dugo para hindi kayo ma-heart attack at saka ma-brain attack o stroke. Yan, kaya maganda. At ang last natin, number 9, grapes. Ubas. Ang ubas kasi merong flavonoids, at saka resveratrol. So, pumipigil siya ng oxidation ng lipoproteins. Ito yung mga cholesterol na dumidikit dun sa gilid ng arteries o ng ating ugat. So, grapes, magandang source ng flavonoids. Pwede din grape juice. Kung gusto niyo naman na red wine naman ang iinumin nyo, hanggang 100 to 200 ml lang. So, kalahati hanggang 1 tasa lang ng red wine a day, Nakita nila pag sobra sa 1 tasa ng red wine o 200 ml, hindi rin magandang epekto nito sa ating puso. So, sinasabi natin, kalahati lang o hanggang 200 ml, isang maliit na baso o isang maliit na kopita, hanggang ganun lang. Di mas mabuti kung grapes na talaga yung kainin ninyo. Kaya nga, di ba, pag may na-hospital, grapes ang regalo natin. So, nakita nila, maganda talaga to. Di ba, pag may sakit, ang dala-dala natin, grapes. Yung pala ang dahilan, bakit puro grapes ang regalo pag may nagkakasakit. Yan ang reason doon. Lalo na, so kung may sakit sa puso, allowed kayong magregalo ng grapes. Okay, salamat Doc Lisa. Tapos na? Yes, tapos na. Salamat Doc Lisa sa mga tips mo. Ang grapes, maganda talaga grapes. Pampalakas din ang grapes sa may sakit. Yung mga may sakit, may lagnat, gusto nyo mabilis gumaling, grapes ang secret. Kaya tingnan nyo itong hinanda ni Doc Lisa. Isang tingin pa lang talagang good for the heart itong mga pinili niya. Yan, ang mga good for the heart. Itong mani na walang asin dapat good for the heart. Pinakita natin, Doc Lisa, kanina yung heart model natin. Kasi itong mga pinakita mong pagkain, makakatulong siya para hindi magbara yung mga ugat dito sa loob, sa puso natin. Ito ang baradong ugat. Oo, Ayaw natin na umabot. Yan yung sabi ko sa inyo, yung madumidikit
sa dingding ng inyong artery. Tapos Okay. titigas pa yan. Andito- At magandang pagtibok ng puso. Sa prutas, gulay, maganda sa pagtibok ng puso kasi may potassium. Okay, Doc Lisa. Pakita ko na rin ito. Ito nga yung mga ugat natin. Tapos ito yung makikita natin sa loob ng ugat. Ha? So ito yung mga arteries natin. Ito yung cross-section. Pag pinutol natin ito makikita yan. Pag pinutol natin to, yan. Ito, cross-section ito. So, pag mga bata pa kayo, pag healthy pa, ganito pa yung tsura. Taas natin dito. Maganda naman siya tingnan. Yan, okay. So, ito, tingnan nyo po, clear artery. Sabihin sa mga bata, 20 years old, walang bisyo, maganda ito. Pero, pag meron na kayong bisyo, nagkakaedad na, so, hulaan nyo po na saan kayo dito, ha? Pwede nyo i-post. Stage 1, 2, 3, 4. Oops, ito patay na. Sorry. 1, 2, 3, 4. Hanggang 4 tayo. Ito heart attack na. Tagilid tayo dito, ha? O, dito muna tayo sa stage 1. Pakita natin, Doc Lisa. Clear artery. Bata, 20 years old, walang bisyo, healthy kumain, ganito ugat, ang ganda ng daloy. So, ang ganda ng daloy sa puso. Meron tayong mga batang nanonood sa atin, Doc Lisa. Sinasabi ng mga nanay nila, gustong-gusto daw itong mga model yan, no? So, pag maganda yung ugat nyo, ang ganda ng daloy dito. Talagang mabilis ang daloy ng dugo. Pero kung may build up ka na, ito build up na. Baga sa traffic, nagta-traffic na. Build up begins. Ibig sabihin, nagkakabaran na, may arteriosclerosis na. Bakit nagkaka-build up? Kinain mo yung lechon. Yan, yung mga matataba, yung mga unhealthy. So, nagbi-build up na siya dito. Okay? So, ito naman, pag medyo malaki na yung build up dito. Tapos dito, pag malaki na talaga nakabara. And finally, dito may sintoma. Dito, pag nasa dulo, heart attack na to. Dito tayo, Doc Lisa, lipat tayo. Medyo malayo kasi tayo sa internet So, pakita natin ang ating mga susunod na tips. Napakaganda nitong mga tips na handa natin. Ito yung cholesterol natin. Okay. Reverse ko lang. Yan. So, ang first topic natin dito, yan, reverse ko lang ulit dito. Okay. Ito yung mga sintomas ng sakit sa puso. Okay? Ang topic natin ngayon, sakit sa puso. So, alam nyo ba, ito po, kung nakakita kayo ng isang tao na ganito ang itsura niya, nakahawak yung kamay niya dito, ibig sabihin yan, chest pain yan talaga. Yan yung Levine sign na nagpapakita merong sakit sa puso. Yan po. Pag nakakita kayo ng tao ganito, malamang may sakit sa puso. Ito yung mga common signs and symptoms. Pakita natin. Yung iba talaga, sumasakit ang dibdib. Chest discomfort. Masakit ang dibdib. Kaliwa, kanan, saan? Sa may kaliwa, sa may gitna, papunta sa kaliwa. Pag sa kanan, malamang di sa puso yun. Pag sa gitna at sa bandang kaliwa, posible sa puso. Pangalawa, pwede rin sa kaliwang kamay. Parang nitong babae, left hand niya, medyo masakit. Posibleng sakit sa puso yan. Kadalasan 5 to 15 minutes. Minsan, yung iba, masakit lang yung ipin. Ito sa lower jaw. Kala nila masakit lang yung ipin, pero sa puso na pala. Yung iba naman, nahihirapan huminga. Ito. Sa mga babae, medyo kakaibang symptoms. Sarap huminga. Feeling lightheaded, parang nahihilo, pwede rin yan chest pain or angina, sakit sa puso. Ito naman, masama pakiramdam, parang masakit ang tiyan. Kala niya masakit ang tiyan niya, pero sa puso pala yung epekto. So, ito yung mga iba't ibang klaseng symptoms ng heart disease. Yan, heart disease. Tapos meron ako papakita sa iyo, Doc Lisa, na napakaganda. Na hinanda ko to para sa inyo. Ito, magugulat po kayo. Focus natin ang tenga. Ito, hindi nyo po alam to Kakaiba to. Ngayon nyo lang makikita to sa Doc Willie and Doc Liza Live. Kayo po, tignan nyo tenga nyo. May salamin ba kayo? Papakita ko nga tenga ni Doc Lisa. Yan. So, kita nyo yung tenga ni Doc Lisa. Cute naman yung tenga niya. Wala siyang linya dito. Tingnan nyo yung tenga niya. May line ba dito? Walang line, di ba? Anong senyalis kung may linya? Pag may linya, posibleng may sakit ka sa puso. Yan ang nakita nila. Papakita, ito walang linya. Ito mga walang sakit sa puso. Tingnan nyo, magpapakita ako ngayon ng
earlobe crease. Yan ang may linya. O, kita mo? No, tingnan mo yung tenga niya. Tingnan niyo yung partner niyo, katabi niyo. Pag nakakita kayo ng tao na may ganitong linya, posibleng may sakit sa puso. Yan creased. Ibig sabihin ng crease, may linya. At ito rin sa kabila, earlobe crease. Nakita nila po, risk factor to sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Hindi pa nila gana mapaliwanag. Sabi nila, Doc Lisa, parang nagkukulang daw kasi yung blood supply dito, nagkukulang yung blood supply, kaya nagkakaedad, nagkukulang yung blood supply, nasira, kumukulubot yung tenga. At dahil dito, posibleng may sakit sa puso. Yan, earlobe crease. Tunay po to. Hindi naman 100%, pero basta may earlobe crease kayo, magpapacheck kayo ng maaga sa doktor. Ito, wala normal yan, normal. Normal. Ako nga sinilip ko. Ako, Doc Lisa, may earlobe crease ba ako? Wala. Wala pa. Wala pa. Actually, pag bagong panganak, wala pa. Pero pag nagkakaedad, posibleng magkaroon ng earlobe crease. Yan. Doc Lisa, may earlobe crease? Wala. Okay. Ganda proper mo ngayon. So, yan po ito yung kakaibang risk factors na dito nyo lang mapapanood. Tunay po to. Hindi siya 100%, pero malaking chance. Ito naman, papakita ko sa inyo ang cholesterol. Kita nyo cholesterol. Alam nyo paano malalaman kung mataas ang cholesterol, Doc Lisa? Malalaman yan sa blood test. Pero makikita mo sa muka ang mataas ang cholesterol. Ito, mataas pa cholesterol nito. Mataas sa blood test. Mataas sa blood test, pero wala pa dito. Ano pinofocus ko sa mata? Ayan, meron kang eyeshadow. Ito ang cholesterol sa mata. Cholesterol deposit sa mata. Tingnan nyo. Yan. Nakakita na ba kayo ng tao na may ganito? Oo, minsan yung kausap nyo, magtataka kayo. Bakit parang may nakadikit na puti o madilaw-dilaw? Madilaw, taba yan. Cholesterol yan, Doc Lisa. This is cholesterol plaque. So, sa dami ng cholesterol sa dugo, lumabas sa mata. Pero hindi agad, ito, sa ilalim ng mata, kita mo. Maraming may ganito. Ako, marami ako pasyente. At yung iba, hindi nag-uumpisa ng ganito, Nag-uumpisa sila ganito lang. Yan muna, Parang freckles lang siya, Doc Lisa. Ito. Meron ka ba nito? Wala pa. So, ito, nagkaka-freckles lang muna. Pero nag-uumpisa na yung cholesterol deposits. So, lumalabas sa katawan natin yung cholesterol, yung kinain nating taba, hindi mapigilan yung lechon, sige, ilang peraso, tikim, mantika. Ang masarap yung sinigang na baboy, yung taba, di ba? Sarap Lagyan mo ng patis, kaya lang ay magkakaroon naman ng ganito, di ba? Anong gagawin? Pampaganda, Doc Lisa? Anong advice mo? Makeup. Makeup. Oo, para hindi kayo ma-conscious, pwede din yung lagyan ng foundation para hindi kayo ma-conscious. Kaya lang kung sa makeup lang di ba? Makeup lang hindi mo maoperahan yung ganitong cholesterol deposits So, yan ang tawag dito cholestoma. Okay? So, alam nyo na, yung sa tenga at sa mata, yan ang symptoms ng heart disease. Ngayon naman, ito po, napakaganda. Ito yung pinost ko kanina. Tingnan nyo yung mga anak ninyo kung may ganito, Napakahalaga nito. Check nyo si baby. Tingnan natin kamay mo, Doc Lisa. Ako naman kunan mo, Ito, to. Ear, ito sa kamay nyo. Gagawin nyo po to lahat, Sabay tayo lahat, Didikit natin daliri natin, Gawin nyo po. Kailangan may butas. Nakikita nyo itong butas? Yan, may butas siya. I will point it. May butas. Pencil. Itong maliit na maliit butas. Pag walang butas, may sakit sa puso. Ito, walang butas. Yan, walang butas. Yan, walang butas. May sakit sa puso. Bakit walang butas? Kasi ganito yung itsura ng daliri niya. Club. Nakita na kayo ng taong ganito ang itsura ng daliri? Ang ibig sabihin nito, clubbing. Doc Lisa, sige nga, pakita mo. Pabaliktad. Para ka naka-heart. Maligawa mo. Kunan mo ako. May butas ba yung akin? Ito. Kita ba nila? Kita nila yung butas. Yung butas. May ilaw. Nakita niya ang butas. Yung clubbing po, walang butas. Kasi, ang nangyayari, itong daliri nila,
itong daliri nila, ito daliri, kumakapal. Kumakapal yung daliri, umuumbok. Bakit kumakapal itong part? Walang oxygen. May congenital heart disease. Hirap yung puso. Yung mga congenital, mga ASD, VSD. So, yung mga may congenital heart disease. At yung may sakit din sa baga, lung disease. Nagkakaroon ng ganito. Tingnan niyo yung mga kamay ninyo. Ito ang tinitingnan namin. Pinakita ko na sa tenga, pinakita ko na sa mata. Tingnan nyo, gawin po ninyo. Ito ang normal, Kailangan may butas ang daliri. Lalo na sa mga bata. Tapos, pag abnormal, ito, nakadikit to, walang butas, See? Walang butas, nakadikit siya. Walang ilaw. Ito, ulit pinapakita ko, gawin nyo. Ang itsura ng kamay, ito normal na daliri. At pagkulang sa oxygen, nagkulang sa oxygen, at medyo ang kulay nila may pagka-blue bluish. Yung blue babies. mga blue babies. Sa blue babies, ganito rin nangyayari. Yan ang mga signs na tinitingnan ng doktor. Kaya pag sinabi ng doktor, tingnan ang kamay, tingnan ang kamay. So, yung tenga, pinakita ko na sa inyo, wala akong earlobe grease. Meron bang cholesterol dito? Wala pa naman. Meron akong mga tawag dyan. Sige. Ito naman, ang napakaganda. Tuloy na rin natin. Ito ay tsura ng clubbing. Ito ay tsura ng clubbing. Ganyan. Pero ito medyo serious po. Ayan. Meron kayo nakitang pasyente, kaibigan, kamag-anak. Sabihin mo, uy, sabi ni Doc Willie, sakit sa puso. Yan, kailangan. Or sa baga. Sa baga, pwede rin. Pero kailangan yung mga emphysema na Itutuloy ko na rin, Doc Lisa, dahil napakaganda nito. May mga health warnings ang fingernails natin. Tunay po to. Fingernails. So, iiba lang ako konti ng topic kasi ito ang sakit sa puso. Itong mga ibang fingernail signs, sakit din sa katawan. Papakita ko Ito, tingnan nyo. Meron ba kayong ganitong daliri? Ito, pakita ko iba't ibang daliri. Focus ko muna dito. Ito nakahiwalay, Doc Lisa. Kita mo. Minsan, kulang to sa mga vitamins. Ito to, pag nakahiwalay yung daliri nyo. Hindi ito nabali, hindi ito sa manicure. Naghiwalay yung daliri sa kuko. Yung kuko pala sa bed nail. Ito, tingnan nyo, may hiwa. Hindi yan nabangga sa pintuan, marupok ang daliri. Minsan mababa daw sa iron. Iron, mga anemic. Anemic, kulang sa vitamins. Kulang sa vitamins. May iba naman, may dugo-dugo dito. May parang pula-pula dugo. Ano yun? Sakit sa puso yun. Rheumatic heart disease. Ito naman, tingnan nyo yung daliri niya. Parang naka-spoon. Naka-kutsara, Doc Lisa. Lubog, Nakalubog yung daliri niya. Tingnan yung daliri. Kuko. Yung kuko niya, nakapailalim. Spooning. Dapat naka-convex, naging concave. Ibig sabihin, malambot. So, pwedeng iron deficiency. Pwede rin isang klaseng arthritis. Meron din connective tissue disease na ganito yung daliri. Yung kuko. At ito naman, ang pitting. P-I-T-T-I-N-G. Nagpipit. Parang orange. Dimpling, marupok din. Yung iba may infection, fungal infection, may iba patay yung kuko. Pero minsan may problema sa katawan, lumalabas sa ating kuko. At ito naman, ridges. Ito, ridges pa ganun. So, malalaman nyo kung may sakit kayo o wala. Ito po, tunay ito. This is medically true, hindi ito bola-bola. Tunay po to. Okay. So, yan na. Alam nyo na kung kailan kayo magpapacheck. Ito, sakit sa puso to, congenital heart disease. Yes, Doc Lisa? Bago ko pakita yung mga test para sa puso, pakita natin. At papakita ko naman ang heart failure symptoms. Heart failure naman. Yung mga mahina ang puso, ito. Okay. Yes, Doc Lisa? Against the light ba ako? Sige. So, ito muna ang sakit sa puso. In summary, pakita ko sa inyo. Napakaganda mga nahanda ko ngayon, So, pinakita ko na sa inyo yung sintomas, sa gitna at sa kaliwa, hindi sa kanan. But ibang heart problems at ang blood pressure, syempre, ang pinakamaganda, 120/80. Yan ang hinahabol natin.
Tapos, papakita natin yung sintomas naman ng heart failure, Doc Lisa. Ito. Yan. Heart failure symptoms. Ito naman, nanghihina yung puso. Okay. What are the symptoms of heart failure? Ito kung mahina ang puso, lumalaki ang puso ninyo. So, parang sakit sa puso, nahirapan huminga. Nagmamanas ang paa. Ito, kita nyo, nagmamanas ang paa. Hindi kasya na dun sa sapatos. Lalo na sa hapon. Laging napapagod. At tinatanong namin, hindi makahiga ng walang unan. Ibig sabihin nito, orthopnea. Napupuno yung baga niya ng tubig. Kaya pag nakahiga, kailangan nakaupo siya o 2-3 unan. This is heart failure symptoms. Hindi lang lumalaki yung paa, pati yung tiyan lumalaki, pero tubig ang laman. Minsan, umaabot sa baga yung tubig. Pag ubo, may mabulang plema, mabula siya. Hindi siya dugo, mabula. Medyo kulay pink. Tapos ihi ng ihi sa gabi. Sa gabi kasi lumalabas yung tubig, pero sa umaga nag-iipon. At minsan nahihilo kasi bumababa yung blood pressure. Kanina, heart disease or heart attack. Ito naman ay heart failure symptoms. Okay, Doc Lisa. Papakita ko ngayon, ang hinanda ko sa inyo, kakaiba. Very different. Meron tayong sinulat na libro dati, Doc Lisa. Hindi ko na ito pinapublish pero tuturuan natin sila paano mag-interpret ng mga ECG, X-ray at ibang bagay. Ha? Okay. So, para malaman kung may sakit sa puso, sasabihin sa inyo ng doktor, pa-X-ray natin. X-ray tayo. Di ba? So, ano nakikita sa X-ray? Makikita sa X-ray kung sasabihin malaki ba ang puso o maliit. Ito. Ang sukat ng puso, kailangan kalahati lang. Ito. 50% lang siya ng buong dibdib nyo. Pag sumobra dyan, malaki yung puso. Ito, normal siya. Ha? Pakita ko yung next. Ito ang malaki ang puso. Kita nyo. This one, may rheumatic heart disease, aortic regurgitation. Kita mo yung puso niya. So, tinuturuan ko kayo paano magbasa. Kung meron kayong x-ray dyan. So, kailangan yung puso nyo half lang. Pero ito, kita mo, lampas siya sa half. Oh. Ganito kalaki yung puso niya. Konti na lang natitira. Kung titingnan mo ang itsura, ang hugis ng puso, para siyang lumobo. Hindi maganda yung hugis niya. No? This is heart failure, lumalaki siya. Yan ang pag-interpret ng X-ray. Lahat tuturo ko ngayon. ECG, X-ray. Sa mga health workers, pwede po kayo manood. Tinuturo din natin. Ito talaga, malaking-malaki yung puso. Yan, cardiomegaly talaga to. Sobra laki. Ito nyo, ang laki ng puso niya. Para siya isang bottle na malaki. Okay, ito yung binabasa ng mga doctors. Next, ituturo ko sa inyo about ECG, Doc Lisa. Turuan natin sila ng ECG. Sa ECG naman, malalaman nyo kung lumalaki yung puso, kung may hypertrophy. Lumalaki ba yung kaliwa, kanan? Makikita natin yan. Ha? So, madali lang magpa-ECG, merong mga findings, kaya ko basahin yan. At pag nabasa natin yung findings sa ECG, mura lang gawin, minsan may libre. Malalaman natin. Papakita ko sa inyo yung itsura ng ECG. Ito, ha? Yan ang ECG na papakita ko sa inyo. Ang ECG kasi po, meron siyang mga leads 12 lahat to. Tumitingin niya sa iba't ibang class, parte ng puso. Itong pasyenteng to, itong mga leads, titingnan nyo to, abnormal to. Ito, sa V1, V2, V3, masyado mataas itong pataas niya. Ang ibig sabihin nito, tumataas yung kanang bahagi ng puso. Ganyan, sinusukat namin to. Okay? Pag lumalaki naman yung kaliwang bahagi ng puso, ito naman nakikita. Pabaliktad. Dito sa V1, Doc Lisa. Dito tayo. Masyado naman siya malalim. Ito. Pag masyado siya malalim dito, lumalaki naman yung kaliwang parte ng puso. Pinapakita ko lang sa inyo, ito yung mga inaaral namin. Ganyan mag-interpret ang doktor. Sa heart attack naman, ganito ang itsura. Papakita ko sa inyo ang ECG ng heart attack. Ito, Doc Lisa, ang heart attack. Sa heart attack, tumataas yung mga leads. Ito. Ayan, tumataas siya. Umaakyat. Umaakyat. Paakyat siya.
Pakita ko lang isang ECG ng tumataas. Ito. Ito, pag nakakita kami ng ganitong ECG, natatakot kami. Natatakot kami. Dapat kasi pantay lang to. Ito sa V1, V2. Nakita nyo to, biglang tumaas. This means acute heart attack within 1 to 2 days. Ganyan. Pag nakakita kami ng ganito, talagang emergency, dalhin sa ospital, binibigyan ng gamot. Yan, ganyan kataas ang tinitingnan namin. Minsan nagpaparead ka ng ECG, mahal din eh. Kung gusto nyo, i-post nyo po ECG reading nyo. Yan ang gusto ko ituro sa inyo. At bukod dito, marami pa tayong nakikita sa ECG na kakaiba. Ito tayo, Doc Lisa. Yan, kung mataas o mababa ang potassium, nakikita din natin. Kung yung calcium mataas, yan, nakikita rin natin. So, papakita ko yung mga sample natin dito. Kung mataas o mababa ang calcium, minsan nakikita mo yan sa ECG. So, marami ka pwede makita. So, yan. So, ang next naman, ituturo ko sa inyo, madalas naman po, Doc Lisa, pinapa 2D echo kayo, di ba? Sasabihin ng doktor, 2D echo, 2D echo. Anong purpose ng 2D echo? Para makita, number 1, kung may sira ba yung valvula sa puso, that's 1. Kung may butas sa puso, that's 2. Pakita ko na lang dito tayo, Doc Lisa. Tayo. Iba naman tayong set. Okay, dyan na lang. Yan, okay. So, papakita natin itong model natin sa puso, heart. So, lipat natin dito, pang 2D echo. Yan. Thank you. Lagay ko lang dito sa puso para malapit ka sa internet. Dito ka na lang. Yan. So, sa 2D echo naman, ito naman ang purpose natin para makita kung gaano talaga kalaki ang puso. Ito naman nakikita natin sa 2D echo. Focus natin, Doc Lisa, dito sa ibaba. Yes. Thank you sa pag-focus. Yan. Ito naman nakikita sa 2D echo. Makita mo yung 4 na chamber ng puso. Sa isang monitor, lumalabas yan. Yan, lumalabas sa isang monitor. Parang ito po. Pakita natin yung actual, Doc Lisa. Yes, thank you. Okay na yan. Yan ang actual. Tapos makikita natin. Ang 2D echo, mga 1,800 sa pinakamurang laboratory. Napakaganda niya. Makikita nyo kung talagang malaki bang puso mo, maliit bang puso mo. Makikita kung na heart attack na ba kayo. Nakikita kung humihina na yung tibok ng puso o may mitral valve prolapse o may congenital heart disease. Pero sa ospital, mahal ang 2D echo, mga 4,000. Mas accurate ang 2D echo. Yan ang mga test. ECG, sinabi ko sa inyo. Chest x-ray para malaman may sakit sa puso. Kasi po, marami nang may message sa akin, Doc, ganito, masakit sa kaliwa. May sakit ba ako sa puso? Hindi natin masasabi ng ganun-ganun lang sa sintomas. Sasabihin sa inyo ng doktor, magpa-ECG, may konting sensitivity. Ibig sabihin, posible makita natin kung may sakit ka sa puso sa ECG, pero kailangan malala 50% lang nakikita niya. Sa 2D echo, makikita mo rin yung hugis. Sa x-ray, mahuhulaan mo rin konti. Pero hindi sila 100%. Bakit natin ginagawa? Kasi mura lang ang ECG, may clues na rin tayo. Pero yung 2D echo, maganda po siya. Mga 4,000 sa ospital, pero 1,008. Yan ang pinaglalaban natin, libreng lab test para sa kababayan natin. Mahal ito, pero napakaganda. Pakita ko sa inyo, Doc Lisa, isang napakagandang test para malaman kung may bara sa puso. Ito yung treadmill exam test, Doc Lisa. Pakita natin. Yan, nakagawa na ba kayo ng ganito? I think mga OFW, baka pinapagawa nito So, may isang doktor nagmamonitor, tatakbo ka sa isang treadmill at nakakabit ka sa ECG doon. Tapos papatakbuhin ka na mabilis. Takbo, takbo, takbo. Pa-rubber shoes ka. Pinapagod ka, gusto niya pagurin yung puso para lumabas yung bara. Pinapalabas niya yung bara dito sa puso. Ito, pakita natin. Paano niya papalabasin ang bara? Ito, Doc Lisa. Ito, pakita mo yung bara yan. So, kung merong bara dito, kung may bara dito, pinagod mo siya, lalabas kung may bara. Ito ang makikita sa treadmill exam. Yan pakita ko, Doc Lisa. Tingnan mo to, napakaganda. Simple lang siya, hindi naman siya mahirap ma-interpret kahit hindi kayo
Kahit hindi kayo doktor, may kikita niyo. Baba natin konti. Doc Lisa, yan. Okay. So, ito yung normal. Habang tingnan mo, yung pasyente nag-relax. So, diretso yung kuryente. Diretso, taas, diretso. Nung pinatakbo siya, kita mo na nangyari. Oh, bumagsak. Oh. Ang lalim ng binagsak. Grabe ito. Ang lalim ng binagsak. Oh. Ito yung baseline. Biglang bumagsak yung ECG. Kita niyo, no? Bakit biglang bumaba? Ibig sabihin, wala ng oxygen sa puso. Hirap na hirap na. Pag pinatakbo kayo, ito makita ng doktor nyo, bumagsak to ng 2 millimeters. Talagang barado yung puso. Angiogram yan. Angiogram. So, pag na-angiogram, dadaling kayo sa isang minor procedure, sisilipin talaga yung puso para makita kung barado o hindi. Ang angiogram, mga 40,000 sa private. Actually, more. Mga iba, parang 50 to 60,000. Sisilipin mismo yung ugat. Pinakita kong ugat kung barado o hindi. Pero itong treadmill, yan yung clues natin na may bara ka ba o wala. So, pakita ko na yung angiogram. Ganito itsura ng angiogram. Okay? Sa angiogram, makikita mismo yung ugat natin sa puso. Yan ang angiogram. So, sa pag-angiogram, lalabas yan sa x-ray. Parang x-ray yan May wire papasok sa puso. Iilaw yan. Iilaw yan. Oo. Ang pinapailaw niya, ito mismo. Yan. Ito yung sa puso. Tapos malalaman namin kung gaano kalaki ang bara. Ganito kami mag-interpret. Pakita ko sa inyo. Pwede ito pang health workers. Medyo nilaliman ko to kasi cardiologist ako. Alam na alam ko to. Dito tayo, Doc Lisa. Pag ganito yung daanan, tulad na pinakita ko, normal, tuwan-tuwa ka. Pag ganito, medyo lumubog, ay may 30% barado. May taba dito. Pag ito, 75% barado ay na dumaan. Ito sasakit na ang dibdib. So, may kaugnayan doon. Kunin ko lang yung ating... Okay lang, Doc Lisa. Tapos ito, 95% barado na talaga. At ito, barang-bara na siya. Okay, so yan ang binabantayan natin sa sakit sa puso. Tapos, isa pa, papakita ko pa sa inyo, ano yung mga abnormal na palpitasyon sa puso. Medyo cute to yung mga abnormal na palpitation sa puso. Ang tagal ko pinaghandaan kasi itong mga ECG na to sinulat namin to dati sa libro. At ganito yung mga taong may atrial fibrillation. I think sa mga followers natin, salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share. Medyo malalim yung topic ko. Para kasi maintindihan ninyo, yung mga may atrial fibrillation, serious po yung sakit na yon. Meron kayong gamot na iniinom. Ganito ang itsura ng ECG. Pakita ko sa iyo, Doc Lisa. Yan ang itsura ng atrial fibrillation. Ganito ang itsura niya. Hindi siya regular. Okay lang, Doc Lisa, isa lang. Hindi siya regular. May mabilis at sobrang bilis. Yan ang atrial fibrillation. Meron naman tinatawag na supraventricular tachycardia. Ito papakita ko. Sobra bilis. Okay. Parang ganito nangyari sa Doc Lisa dati nung kumain ka na may Vetchin Si Doc Lisa, pag kumain na may Vetchin, ganito. 150 beats per minute. Grabe. Kala mo atakihin sa puso. 150 beats per minute. So ito talaga, takot na takot to. Pag nakita doon ng doktor, talagang dadalhin sa ICU. Minsan kinokuryente. At ipapakita ko sa inyo ang ECG findings. Ito po, ang ECG findings bago namamatay yung tao. So, lahat naman tayo namamatay. Pero bago namamatay, usually ganito yung pattern May 3 ECG finding yan Isa yung ventricular tachycardia, magloloko, ventricular fibrillation, halos hindi na gumagalaw, at flatline. Yun yung pangatlo. Flatline is tapos na ending. So, ganito mangyayari. Pakita ko sa inyo rare itong mga pictures na to. Ito yung ventricular tachycardia. Kita nyo, hindi na normal yung ECG. Parang sumasayaw-sayaw na lang siya. So, pag ganito nakita, halos hindi na dumadalo yung dugo sa puso, kinokuryente natin to agad. So, may makina, may paddle, kukuryentehin ng mga 360 joules para ibalik sa normal. Ito, close to death na ang pasyente. Yung mga heart attack, minsan nagkakaroon ng ganito. At, pag hindi ito na-correct in a few minutes, kaya nga meron tayong panukala ngayon na maglalagay ng mga defibrillation
Yung mga makina ng defibrillation, may panukala na maglagay niyan sa mga airport, sa mga malls. Sa tingin ko may tulong yon. Pero kailangan marunong yung gagamit ng paddle. Kasi sa traffic natin, hindi ka naaabot sa hospital pag ganito. Pag inatake sa mall, inatake sa may sakali. So, yan yung first step. Ito, ventricular fibrillation. Pag lumala pa, ha, ganito mangyayari. Yan. Ventricular fibrillation na to. Halos hindi na siya tumitibok. Ayan, no? Halos walang tibok na to, eh. Hindi na nagpapump, eh. Parang nanginginig na lang yung puso. Nakagulat nga, nakuha pa tong ECG na to. Nanginginig na lang siya. At ang next nito ay flatline na. Flat na. Wala na siya. Okay? At meron pa na lang, last na papakita ko dito, very cute. May tao pa nagkakaedad, humihina ang puso. Humihina ang tibok, mga 50 or 40. Kailangan nila lagyan ng pacemaker. Ganito itsura ng pacemaker, Doc Lisa. Mingsing laki lang sa palad nyo. Yan, kinakabit yan sa puso. Pacemaker. Okay? So, ganito ang itsura ng ECG na may pacemaker. Papakita ko lang sa inyo. Ito, yan. Ito is itsura ng ECG ng pacemaker. Yan. Ito yung normal na tibok. Kung mapapansin niyo dito tayo. Merong parang alien na lumabas. Ito, may kuryente. May linyang pababa. Yan, tok. Alam niyo ano to? Ano tong mga linyang to? Hindi yan galing sa puso natin. Galing yan sa kuryente ng makina, nung pacemaker. Siya nagpatibok ng puso. Kasi ayaw na tumibok eh. Ano. Pag nakakita kayo ng ganyan, pacemaker yan. May bakal siya sa katawan. At tutunog yan pag ilalagay sa loob ng pasyente. Okay? So, pinapakita ko lang ito para malaman ninyo na meron tayong mga test na ginagawa para sa puso. Pwede nyo ilagay yung questions ninyo. Ganyan po ginagawa natin. ECG, X-ray, treadmill, 2D echo, at banda huli yung angiogram. At last na lang, dito sa ating part 1, pag-usapan natin yung alta presyon sa high blood pressure. At ituturo ko sa inyo ngayon ang tamang pag-inom ng gamot sa high blood. Bakit natin binibigyan ng losartan? Ba't natin binibigyan ng amlodipine? Sino ang babagay sa losartan, sa metoprolol, sa amlodipine? Ito po yung pinaka-Bible natin. Ito yung pinaka-guide natin. Okay, ito yung last slide ko for pakita natin, Doc Lisa. Yes, tandaan. So, unahin lang natin dito. Focus lang natin to. Ang mga losartan, ang tawag po sa kanya ito, mga angiotensin 2. Ito yung mga sartan eh. Losartan, enalapril dito. Maganda ang losartan, enalapril. Para saan? Recommended in mahina ang puso. Pag may heart failure, losartan ka talaga. Enalapril, pwede rin. Pag may diabetes, maganda ang losartan. Yan, pag may diabetes. Pag may kidney disease, maganda rin. Yung nag-uumpis ang kidney disease. Pag may stroke, maganda rin ang losartan. Iniiwasan lang natin ang losartan at enalapril, yung talagang malapit ng mag-dialysis. Pag malapit na mag-dialysis, tinatanggal natin gamot. Ito yung sinusunod ng mga doctors. Kaya kung tama kayo dito, swak kayo dito, tuloy nyo ang losartan. Kung wala kayo nito, okay lang naman. Pangalawa, ito yung beta blockers, metoprolol. Metoprolol, mga iba pang mga olol, atenolol. Kanino binibigay ang metoprolol? Binibigay yan para sa pampabagal to ng tibok ng puso at sa high blood. Sa nervyos. May nervyos ba kayo? Pwede metoprolol. Mga bata, pwede ang metoprolol. May sakit sa puso, maganda metoprolol. Sino iiwasan natin ang metoprolol? May hika, may sakit sa baga, iniiwasan natin metoprolol. Minsan nakakalala ng hika. At yung mga athletes, minsan parang medyo mas mahina sila sa metoprolol. Next, calcium antagonist. Ito yung amlodipine. Maganda to sa mataas ang blood pressure. May sakit sa puso. Konting iwas lang kung may mahina ang puso. Pero amlodipine, pinakamalakas siya. Pinakamalakas. At last na lang, mga pampaihi. Furosemide, Natrelix, diuretic din yun, hydrochlorothiazide. Binibigay yan sa manas. Siyempre, pampaihi eh.
minamanas, maraming tubig, hinihingal, may edad, dyan binibigay. Okay?